Nagpanggap si Duang Qing na hindi nakita kung ano ang nangyari at sinabi ng may ngiti, "Nandito ako sa ngalan ng lahat ng immortal sects upang pasalamatan si Elder Li." Sinabi ni Lin Yanqing ng may ngiti, "Sect Leader Duan, hindi kailangang maging formal. Ito ang dapat kong gawin." Tumango si Lin Xuan na parang isang manok na tumutuka ng bigas. "Tama iyan, tama iyan. Magmadali ka at umalis. Ito ang pagkakataon ko. Bakit mayroong pangatlong gulong?" Sa sandaling iyon, nagsalita si Biff Ang. That. Bago siya matapos, sinabi ni Lin Xuan ng may ngiti, "Hindi ba ito si Junior Sister Biff Ang? Bakit ka sumunod sa amin dito?" "Hehe, Senior Brother Lin Xuan, talagang salamat sa iyo ngayon. Kaya dumating ako upang personal na pasalamatan ka." Kinakamot ni Lin Xuan ang kanyang ulo ng nahihiya. "Haha, salamat, Junior Sister Fang Bai. Tama, Senior Brother Lin Xuan. Kahit na hindi ko nakita ng malinaw, salamat sa iyong espada na lahat ng demons ay naubos. Napakaganda. Paano mo iyon ginawa?" Sa ilalim ng matinding tingin ng kanyang master, medyo natulala si Lin Xuan. Ito. Bago siya matapos, nagsalita si Lin Yanqing. "Lin Xuan, oras na para mag-cultivate. Bakit hindi ka pa bumalik para mag-cultivate? Nagpapalipas ka ba ng oras dito?" Tinawag ako ni Master. Pupunta muna ako doon." Pinanood ang kanilang mga likod, ang mga mata ni Fang Bai ay hindi napigilan na lumiwanag. Senior Brother Lin Xuan na naglalakad kasama si Elder Li, bakit sa tingin ko sila ay perpekto para sa isa't isa? Palagi kong iniisip na ako lang ang karapat-dapat sa kanya sa sect, ngunit sa nakita ko ngayon, sa tingin ko, nag-delusional lang ako. Gusto ko rin si Lin Xuan. Nang makita ang kanyang mga disipulo na ganoon naka-stirred up, sinabi ni Sect Leader Duang Qing sa isang malalim na boses, "Manahimik. Nandito tayo upang pasalamatan si Elder Li at Lin Xuan. Anong klaseng ingay ang ginagawa ninyo? Elder Li, pakiusap, huwag kang magmadali. Dumating ako na may regalo para sa iyo. Salamat sa pagpapalaki ng ganoong kahangahangang disipulo. Salamat at salamat kay Lin Xuan sa pagbabantay sa ating Yuanyang realm." Lubos na nagulat si Lin Xuan sa mga salitang ito. Kahit si Sect Leader Duan ay hindi makita ang mga galaw ni Shifu. Anong antas na ba naabot ni Shifu? Narinig ang sinabi ni Duang Qing, dahan-daang sumagot si Lin Yanqing, "Sect Leader Duan, mahina ako mula sa malaking labanan at kailangan ko ng pahinga. Hayaan si Lin Xuan na tanggapin ang regalo sa aking halip." Alam ni Lin Xuan na ayaw ng kanyang Shifu sa ingay, kaya bahagya siyang tumango. "Kung gayon, pupunta ako upang hanapin ka mamaya, Sect Leader." Ang mga mata ni Sect Leader Duan ay kumislap nang marinig ito, isang pahiwatig ng pagkalito sa mga ito. Ano ang gusto ng dalawang master at disipulo na ito na gawin mamaya? Hindi na nag-abalang mag-isip, lumingon si Lin Xuan at pinagsama ang kanyang mga kamay. Ang Painting Demon Clan ay naalis na, kaya hindi na kailangang mag-alala ang lahat. Ang nangyari ngayon ay ang aking tungkulin, kaya walang pangangailangan para sa labis na pasasalamat. Gayunpaman, si Sect Leader Duan ay nanatiling malalim na nag-aalala. Ang Yuan realm natin ay masyadong mahina, tulad ng isda sa isang chopping board. Sino ang nakakaalam kung magkakaroon pa ng susunod na pagkakataon? Hinampas ni Lin Xuan ang kanyang dibdib, hindi naapektuhan. "Tiyak na gagawin ko ang aking makakaya upang alisin ang mga paghihigpit sa Yuan realm. Makatitiyak ang lahat." Hindi nagtagal, sa loob ng maliit na mundo ni Lin Yanqing, sa tabi ng Laney Lake, nagtanong si Lin Xuan sa sandaling pumasok siya. "Oh, nasaan ang Shifu ko?" Itinuro ni Wuwang ang likod, sinasabi, "Doon." Naglakad si Lin Xuan kay Lin Yanqing at sinabi, "Shifu, pinutol kami ni Sect Leader Duan kanina tungkol sa Heavenly Dao." Hindi siya pinayagan ni Lin Yanqing na madama ito tulad ng dati, ngunit sa halip ay casual na sumagot, "Gumawa ka muna ng isang dimensional gate." Kahit na nalilito, ikanaway ni Lin Xuan ang kanyang kamay. "Dimensional gate, appear. Hayaan mo akong tingnan ang eksenang ito." Medyo natulala si Wuwang. Nakuha niya ang dimensional laws pagkatapos lang ng isang biyahe sa Demon Island. Hindi masama. Huling beses, natuto siya ng 3 divine ability sa loob ng wala pang isang incense sticks time sa Scripture Pavilion. Ngunit nang gusto ni Lin Xuan na tumapak sa Space Gate,
hinarangan siya ng isang hindi nakikitang barrier at ang kanyang braso ay nasugatan pa ng counterforce. Ito ay nagpatulala sa kanya. Hindi ako makatawid sa ibang dimensyon. Anumang maliit na demon ay maaaring bumalik dito mula sa ibang dimensyon, ngunit hindi ako makapagbukas ng isang dimensyon mula sa Yuan Realm palabas. Sinasabi na may mga mata ang langit, ngunit ang Heavenly Dao na ito ay pinapaboran ang mga outsiders at nanggugulo lang sa sarili nitong mga tao. Tumawa si Lin Yanqing sa tabi niya. Mukhang natuklasan mo na. Ang Heavenly Dao ay isang will lang ng isang malakas na tao. Shifu, ibig mong sabihin, ayaw ng taong iyon na umalis tayo sa lugar na ito. Mayroon bang paraan upang alisin ang Heavenly Dao na ito? Napakasimple. Kapag nalampasan mo ang malakas na taong ito, ikaw na ang Heavenly Dao at ang mga paghihigpit ay natural na maaalis. Narinig ang mga salita ni Lin Yanqing, kumunat ang noo ni Lin Xuan. Kung gayon, wala tayong magagawa ngayon. Umiling si Lin Yanqing. Hindi necessarily. Pamitik siya ng kanyang mga daliri at isang higanteng female illusion ang lumitaw sa langit. Ito ang Heavenly Dao ng mundong ito. Nang makita ang Heavenly Dao na nag-transform sa isang napakagandang babae sa harap niya, medyo natulala si Lin Xuan. Maaari bang magpakita ang Heavenly Dao? Ipinaliwanag ni Lin Yanqing, ang Heavenly Dao ay umiiral ng ang dimensyon ay unang ipinanganak. Ngunit kailangan ito ng mahabang evolution upang magkaroon ng kamalayan. Kung hindi, ito ay isang purong will lang. Pagkatapos ipanganak ang Heavenly Dao, maaari itong magtakda ng mga panuntunan batay sa kanyang mga kagustuhan o sinusunod nito ang mga panuntunan na itinakda ng malakas na tao. Kinokontrol nito ang lahat ng langit at lupa, kaya natural na maaari itong magpakita. Lalong nalito si Lin Xuan. Ibig bang sabihin na bago ito, ang Heavenly Dao ng Yuan Realm ay hindi pa nakabuo ng kamalayan? Tumango si Lin Yanqing. Tama iyan. Kung hindi dahil sa tulong ko, ang Heavenly Dao ng Yuan Realm ay hindi makakabuo ng kamalayan sa loob ng 10,000 taon. Ang mga mata ni Lin Xuan ay lumiwanag. Shifu, maaari mo bang sabihin sa akin ang iyong tunay na cultivation level? Hehe, hindi pa oras upang sabihin sa iyo. Ang sabihin sa iyo ang tungkol dito ay magtatagal pa. Shifu, ang hitsura ba ng Heavenly Dao na ito ay kanyang espesyal na kagustuhan? Nalito na nagtanong si Lin Yanqing. Ano, hindi mo ba ito gusto? Umiling si Lin Xuan. Ang pinakamagandang tao ay nasa aking puso na. Lahat ng iba ay mukhang mga lalaki para sa akin. Ang mga pisngi ni Lin Yanqing ay namula ng may pahiwatig ng pula ng marinig ito. Sai, ang Heavenly Dao ay ginawa para sa iyo. Ikaw ang magdesisyon kung ano ang gagawin dito. Sabihin mo lang sa kanya kung ano ang kailangan mo. Mayroon akong mga gagawin. Aalis muna ako upang maging abala. Sa sandaling ito, binuksan ng Heavenly Dao Girl ang kanyang mga mata at sa pagkakita kay Lin Xuan, nagtanong, hindi ko inaasahan na ang Yuan Realm ay nasa ganoong estado. Medyo naiinis si Lin Xuan. Nagtatanong ka, hindi ba ito dahil ikaw ay isang unreasonable Heavenly Dao? Bakit mo puputulan ang daan ng pag-unlad para sa late-stage immortals? Bakit mo sila ikukulong dito? Ito ba ang will ng isang malakas na tao at walang sino man ang makakalaban dito? Kaya dapat lang tayong maghintay para sa kamatayan dito. Tumahimik ang Heavenly Dao Girl nang marinig ang tanong ni Lin Xuan, hindi sigurado kung paano sasagutin. Kinuha ni Lin Xuan ang kanyang magic weapon, inilagay ito diretso sa leeg ng Heavenly Dao at sinabi sa isang malalim na boses, alisin mo ang mga paghihigpit sa Yuan Realm o papatayin kita. Ang taong nasa tabi niya ay agad na pinigilan siya, sinasabi, kapag ang Heavenly Dao ay may kamalayan, ang pagpatay sa kanyang kamalayan ay katumbas ng pagsira sa Yuanyang Realm. Ngunit bago pa man magsalita si Lin Xuan ng anumang bagay pa, nagsalita ang Heavenly Dao Girl, teka lang. Huwag kang maging masyadong worked up. Hindi naman sa hindi kita matutulungan na alisin ang mga paghihigpit. Pagkatapos ay hindi maunawaan at malabong mga runes ang inilabas mula sa katawan ng Heavenly Dao, na lumilipad diretso sa langit. Pagkatapos ng isang sandali ng incantation, sumigaw ang Heavenly Dao Girl, ang seal ay inalis. Natapos na, natulala si Lin Xuan sa isang sandali, nararamdaman ito. Ang seal na ito ay talagang maalis. Pagkatapos ay sinubukan niyang magbukas ng isang passage sa ibang dimensyon at pagkatapos ng isang sandali ng pagdama, bigla siyang nakaramdam ng isang lubhang nakakatakot na aura sa malapit.
Sa sandaling ito, isang boses ang umalingaw sa tainga ni Lin Xuan. Hindi ko inaasahan na mayroon kang lakas ng loob na pumunta dito. Isang gwapong lalaki ang lumitaw, nagpapalabas ng isang nakakatakot na aura. Tiningnan niya si Lin Xuan at sinabi ng may ngiti, "Haha, pareho tayong sa human race, kaya hindi kita sasaktan. Bukod pa rito, maaari tayong maituring na mga kababayan." Tinitigan ni Lin Xuan ang lalaki, nagtatanong ng may pag-aalinlangan, "Senyor, galing ka ba sa Yuanyang Realm?" Sumagot ang lalaki, "Hayaan mo akong magpakilala. Ang pangalan ko ay Xiang Ma. Binanggit mo ang Yuanyang Realm. Maraming taon na ang lumipas mula nang lumitaw ang ganoong talento na junior tulad mo doon." Tinitigan ni Lin Xuan si Xiang Ma. Sa kanyang isip, sinusuri niya ang lakas ng taong ito ay malapit sa aking master. Maaari ba siyang ang malakas na taong iyon? Ang isang nagsil sa daan sa immortalidad sa Yuanyang Realm. Sa pag-iisip nito, agad na pinagsama ni Lin Xuan ang kanyang mga kamay. "Senyor, bakit ang divine path ng Yuanyang Realm ay naghihigpit sa cultivation ng mga immortals? Gayun din, saan nagpunta ang mga malalakas na Earth Immortal mula sa 10,000 taon na ang nakakaraan? At ano ang itsura pagkatapos ng pag-akyat?" Hindi nagtago si Xiang Ma ng anumang bagay. Sumagot siya, "Ang paghihigpit sa pag-akyat ng mga immortals ng Yuanyang Realm ay talagang desisyon ko. Tungkol naman sa huling dalawang tanong, natural na malalaman mo kung bakit pagkatapos mong umakyat." Nagpatuloy si Lin Xuan. Sumagot si Xiang Ma, "Bakit? Natural, ito ay upang protektahan kayo. Tungkol sa dahilan, maiintindihan mo pagkatapos mong umakyat at makita ang sitwasyon ng labas ng mundo." Medyo hindi nasisiyahan si Lin Xuan sa sagot na ito. Sa sandaling ito, itinapon ni Xiang Ma ang isang token kay Lin Xuan at pagkatapos ay sinabi, "Pagkatapos mong umakyat sa hinaharap, sundin ang token na ito upang hanapin ako." Tiningnan ang itim na token sa kanyang kamay, nalito si Lin Xuan. "Hindi ko man lang alam kung para saan ang itim na token na ito. Kalimutan na, kalimutan na. Babalik ako at tatanungin ang aking master at pagkatapos ay pag-aaralan ito." Ngunit pagkatapos dumaan si Lin Xuan sa spatial door, bigla siyang pumasok sa isang madilim na lugar. "Ha? Ano ito? Nasaan ito? Bakit ito isang swamp?" Ang teleportation ng dimensyon ay masyadong random. Sa sandaling ito, isang boses ang umalingaw sa tainga ni Lin Xuan. "Save me!" Narinig ang pamilyar na boses, natulala si Lin Xuan. Si Senior Sister B ba iyon? Hindi kalayuan, si Bikong Ling ay nakaharap sa dalawang demon wolves. "Haha, hindi ko inaasahan na mayroong pupunta sa aming pinto upang idagdag sa aming pagkain." Alas, si Bikong Ling ay nababalutan ng mga sugat sa sandaling ito, desperadong tumatawag para sa tulong. "Aha! Help! Help!" Agad na lumitaw si Lin Xuan sa likod ng dalawang demon wolves, casual na inikat ang dalawang espada. Hinihiwa ang mga ito sa kalahati. Nang makita ang dugo na nagkalat sa lahat ng dako, si Bikong Ling ay tumagilid ang ulo sa pagkamangha at nakita ang gwapong mukha ni Lin Xuan at isang mainit na boses ang umalingaw. "Senior Sister, ligtas ka na ngayon." Gayunpaman, binuksan ni Bikong Ling ang kanyang bibig at umiyak ng mas malakas. "Wow! Marumi na ako ngayon." Hindi makapagsalita si Lin Xuan. "Seryoso? Nag-aalala ka pa rin sa pagdumi ng iyong damit sa ganitong oras?" Nagpatuloy si Bikong Ling. "Ang dalawang demon beasts na ito." "Wow!" Lumapit si Lin Xuan at dahan-dahang hinaplos ang kanyang ulo. "Kailangan mong maging malakas, Senior Sister." "Tama, Lin Xuan, bakit ka nandito? Hindi ka ba nag-cultivate?" Umiling si Lin Xuan. "Teka lang, huwag muna nating pag-usapan iyon, Senior Sister. Ano ang ginagawa mo dito at ano ang nangyari sa iyong hitsura? Ano ba talaga ang nangyari?" Ipinaliwanag ni Bikong Ling, "Nang ang Immortal Sect ay pinalibutan, hindi ko sinasadyang naipit ang teleportation talisman sa panahon ng labanan at na-transport ako dito. Ngunit bago ko mahanap ang aking daan pabalik sa sect, nakatagpo ko ang 2 taong iyon. Upang makatakas, kumuha ako ng Monster Beast Poop at pinahid ito sa sarili ko upang itago ang aking aura at iyan ang paraan kung paano ako nakaligtas hanggang ngayon. Kung hindi, patay na ako." "Wow! Marumi na ako ngayon." Natulala si Lin Xuan. "Senior Sister, maaari mo bang ipaliwanag ng malinaw?
Ang imahinasyon ng mga tao ay may tendensya na maglakbay sa iba't ibang direksyon, alam mo ba? Nagler si Bikong Ling, mali ba ako? Nang makita na malapit na siyang mag-init, agad na inamin ni Lin Xuan ang kanyang kasalanan. Hindi ka mali. Kasalanan ko. Marumi ka nga. Tama, senior sister. Nang dumating ako dito kanina, nakakita ako ng malinis na lawas sa malapit. Bakit hindi ka magpunta doon upang maghugas at pagkatapos ay babalik tayo ng magkasama? Pagkatapos ng isang sandali, nang dumating ang dalawa sa lawa, lamusong si Bikong Ling upang maligo at hindi niya nakalimutan na turuan si Lin Xuan. Huwag kang maglakas loob na lumingon. Paano kung pumunta ako ng kaunti pa sa malayo? Hindi. Kung pupunta ka sa malayo, paano kung may lumitaw na monster beast? Manatili ka lang dito. Bibilisan ni senior sister. Sige, Lin Xuan, ipahiram mo sa akin ang iyong panlabas na robe. Hindi na masusuot ang mga damit ko ngayon. Hey, senior sister. Sa susunod na lalabas ka, maaari ka bang magdala ng ekstrang set ng damit? Hindi mo pinapayagan na sabihin sa sinuman ang nangyari kanina. Nakuha mo ba? Sige, alam ko. Itatago ko itong lihim. Hindi nagtagal, bumalik ang dalawa sa Wuji Immortal Sect. Sa plaza ng Wuji Immortal Sect, sa sandaling ito, si Bikong Ling ay nagpalit sa isang bagong set ng damit at ang kanyang mood ay bumuti ng malaki. Sect Leader, Master Uncle, ang tagal na nating hindi nagkita. Lubos na masaya si Sect Leader Duan na makita si Bikong Ling. Sa susunod na lalabas ka para mag-train, huwag mong basta-bastang durugan ang iyong talisman. Hindi ka na bata. Bakit gusto mo pa ring maglaro ng mga larong ito? Hey, Sect Leader Master Uncle. Ano ang sinasabi mo? Hindi ba si Junior Brother ang ipinadala mo upang iligtas ako? Hinampas ni Lin Xuan ang kanyang noo. Crap, ginawa kong mawala ng mukha si Sect Leader muli. Talagang binuksan ko ang random dimension portal at nahulog sa swamp. Nalito si Sect Leader Duan. Hindi ba ito? Hindi. Ako ang nagpadala sa kanya. Nag-isip si Duang Qing sa sarili niya. Lin Xuan, pinasasalamatan ko ang buong pamilya mo. Ang matandang lalaking ito ay ayaw tanggapin ang karangalan na ito. Pagkatapos marinig na si Sect Leader nga ang nagpadala kay Lin Xuan upang iligtas siya, ang mga mata ni Bikong Ling ay napuno ng luha. Sect Leader, salamat. Ikan-away ni Sect Leader Duan ang kanyang kamay. Hindi mo kailangang magpasalamat. Bahagyang ngumiti si Lin Xuan, lumingon at umalis. Sect Leader, gumagawa lang ako ng mabubuting gawa ng hindi nag-iiwan ng pangalan. Maaari mong kunin ang lahat ng karangalan. Paano ginawa ng disipulo na ito ngayon? Pagkatapos nito, bumalik siya sa maliit na mundo muli, nakaupo sa tabi ng spiritual liquid pool upang mag-cultivate. Kung walang paghihigpit ng Heavenly Dao, ang cultivation ay maayos at ang pagbasag sa late-stage human immortal ay hindi nakalayuan. Ang araw ng pag-akyat ay hindi na rin magtatagal. Lumipas ang oras na parang isang aso na tumatakbo sa mga bukid at sa isang kisap mata, lumipas ang 9 na buwan. Nagising si Lin Xuan mula sa kanyang cultivation. Tumayo siya at dahan daw ang sinabi, oras na. Sa wakas ay nabasag ko na sa late-stage human immortal. Isang hakbang na lang ang layo mula sa pag-akyat sa Earth Immortal. Nakita siya ni Yu Yiyang na nagising at tumakbo upang yakapin ang kanyang braso, binabati siya. Congratulations, Master! Tumawa si Lin Xuan. Isang maliit na pagbasag lang. Walang worth na banggitin. Idiniin ni Yu Yiyang ang kanyang braso laban sa kanyang malaki na dibdib, tumitingala sa kanya ng may pagmamahal. Ang alipin na ito ay handang ayalay ang sarili niya sa Master upang tulungan ang Master na makabasag sa Earth Immortal. Bago pa man makasagot si Lin Xuan, si Wu Wang ay dumating ng walang kaalaman sa likod niya. Ikaw na maliit na batang lalaki ay talagang pinagpala. Hindi masama, mayroon ka ng nakakabighaning Master at mayroon ka ring ganoong kagandang cauldron. Hindi ako man lang maglakas loob na mangarap ng ganoong karangyan. Sa sandaling ito, nahimiti si Yu Yiyang sa kanyang mga bisig. Natulala si Lin Xuan. Anong problema sa cauldron na ito? Hindi napigilan ni Wu Wang na takpan ang kanyang bibig at tumawa. Hindi mo alam. Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo alam kung paano gamitin ang isang cauldron.
Siyempre, ito ay ang pagtanggal ng kanyang mga damit, paglalagay sa kanya sa kama at paggawa ng mga bagay na iyon. Kung hindi mo alam kung paano, maaari kitang turuan. Nagtanong si Lin Xuan bilang kapalit. Ano ang mangyayari sa kanya pagkatapos ko siyang gamitin? Sumagot si Wang, ang dahilan kung bakit ang isang peerless furnace ay napakahalaga ay dahil siya ay lubhang bihira at agad siyang mamamatay pagkatapos gamitin. Bahagyang kumunat ang noo ni Lin Xuan nang marinig ito. Bumulong si Yu Yang, Master, hindi mo ba alam noon? Umiling si Lin Xuan, hindi ko lang naisip na ang kanyang kaluluwa ay masisira pagkatapos gamitin. Tama, ano sa tingin mo ang dapat maging buhay mo kung mayroon kang pagkakataon na pumili ng sarili mong buhay? Gusto mo pa rin bang maging cauldron na ito? Umiling si Yu Yang. Ang alipin na ito ay hindi kailanman nag-isip tungkol dito. Ngayon gusto ko lang na sundin ang mga hakbang ni Master, manatili sa tabi ni Master magpakailanman, at gamitin ang buong buhay ko. Bumantong hininga si Lin Xuan ng may malalim na sinseridad. Sige, malaya ka na ngayon. Simula ngayon, hindi mo na kailangang isipin ang iyong sarili bilang isang uri ng furnace. Tandaan, ikaw ay isang buhay na tao na may karapatan na pumili at ang pagkakataon na pumili ng sarili mong buhay. Kung gusto mong mamuhay ng nag-iisa sa malalim na bundok o subukan ang iyong makakaya upang mag-cultivate at sundan ang aking mga hakbang, ito ay mga bagay na dapat mong piliin para sa iyong sarili sa halip na hayaan ang aking pagbasag sa Earth Immortal na pumatay sa iyo. Bakit hindi mo subukang mag-cultivate at magsikap na protektahan? Ako sa hinaharap. Narinig ito, hindi napigilan ni Wang na magbigay sa kanya ng thumbs up. Hindi nakakagulat na pinili ka ni Lin Yanqing. Kinakamot ni Lin Xuan ang kanyang ulo, lihim na nalulugod. Siyempre, walang ganoong bagay tulad ng sobrang pagkain ng malambot na bigas. Nagpatuloy si Wang, ang furnace mismo ay isang bagay na nagpapagalit sa mga tao. Kung ayaw mong gamitin ito, mas mabuti na sirain ang kanyang physique. Hanapan siya ng isang Chongqing scripture para sa kanya na mag-cultivate ng mag-isa. Kapag nag-cultivate siya sa isang tiyak na antas, hindi siya magiging iba sa isang normal na Earth Immortal. Dahan-daang hinaplos ni Lin Xuan ang kanyang baba. Hey, salamat, matandang king. Ngunit sa pagsasalita, hindi ka rin ba isang furnace na inihanda ng master para sa akin? Nagglare si Wang at sumigaw, naghahanap ka ba ng kamatayan? Ang matandang babae na ito ay isang tamang prinsesa. Hindi ako si Lin Yanqing, bakit ko tiisin ang galit na iyon? Nagpapawis si Lin Xuan. Luckily, ang cultivation ng matandang king ay sealed ng aking master o ang mga kahihinatnan ay magiging mapanganib. Nagbibiro lang ako. Bakit ganoon ka-fierce ang reaksyon? Sige, pupunta ako upang maghanap ng ilang mga cultivation methods para sa pag-alis ng kanyang aptitude at cultivation para sa kanya. Manatili ka dito at maghintay para sa aking pagbabalik, okay? Hindi nagtagal, sa square ng Invincible Immortal Sect, sa sandaling dumating si Lin Xuan, isang disipulo ang lumapit ng magalang at sinabi, Senior Brother Lin Xuan, ang tagal na nating hindi nagkita. Pupunta ako upang imbitahin ang sect leader para sa iyo. Maaari akong pumunta sa sarili ko. Bago matapos magsalita si Lin Xuan, ang disipulo na ito ay umalis na. Sa sandaling ito, isang gust of wind ang tumakbo sa likod niya at boom. Ang taong nasa likod niya, hindi nag-iingat, ay bumagsak diretso kay Lin Xuan. Nahulog si Lin Xuan ng patagilid. Nang tumingala siya, nakita niya ang isang senior sister na napakaganda na kaya niyang ibagsak ang mga imperyo, lubos na napakaganda, na may mamula-mulang pisngi at isang bulaklak sa kanyang buhok, nagpout at ngumiti sa kanya. Junior Brother Lin Xuan, matagal na kitang gusto. Maaari mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Nang makita ang kagandahang ito na hindi taga-mundo, mabilis na tumayo si Lin Xuan at ikanaway ang kanyang kamay. Ang senior sister na ito, pakiusap, tumayo ka muna. Sa totoo lang, mayroon na akong isang tao sa aking puso na hindi mapapalitan. May kaibigan ako, paano kung ipakilala ko siya sa iyo? Narinig ito, ang senior sister ay naramdaman na ang kanyang buong mundo ay bumagsak at agad siyang tumakbo ng umiiyak. Hindi na ako naniniwala sa pag-ibig. Buhuho. Nakatayo sa tabi ng taong nakabangga sa kanya ay si Big Boobs Fang na hindi mapigilan na takpan ang kanyang bibig at ngumisi. Senior brother ay nakuha ang puso ng isa pang babae. Sumulyap si Lin Xuan sa kanya.
Hindi ba iyan lang ang ginagawa mo? Hindi ko inaasahan na makita ang ganoong gwapong senior brother Lin Xuan sa sandaling dumating ako. Hinahangaan ko ang kagandahan sa puso ni senior brother Lin Xuan. Kung maaari akong mahalin ni senior brother na ganoon sa buhay na ito, hindi ako magsisi sa pagpatay. Habang si Lin Xuan ay naglalakad papalayo, naririnig niya ang mga bulungan ng iba pang mga babaeng disipulo. Salamat po sa panunood.